Values Education 8, Quarter 1, Learning Competency 3C na ilalapat ang mga paraan ng pakikipagkapwa bilang isang kabataan. Ngayong araw, tayo ay magtutuon sa kung paano natin maisasabuhay ang pakikipagkapwa bilang mga kabataan. Ang araling ito ay patungo sa mas personal na paglalapat ng ating natutuhan. Bago tayo tumungo sa mas malalim na paglalapat ng pakikipagkapwa sa ating araw-araw na buhay, mahalagang sariwain muna natin ang mga pangunahing kaalaman sa nakaraang aralin. Una, tandaan natin ang kahulugan ng kapwa. Ayon kay Dr. Virgilio Enriquez, ito ay isang shared identity. Ibig sabihin, ang kapwa ay hindi iba sa atin. Sa halip, ito ay pagkilala na tayong lahat ay magkakaugnay. Ang bawat isa sa atin ay may dangal at halaga, kaya't dapat tratuhin ang kapwa bilang isang pantay, hindi bilang ibang tao o mas mababa sa atin. Ikalawa, ang pakikipagkapwa ay ang aktibong pakikisalamuha, pakikibagay at pakikiisa sa iba sa diwa ng pagkakapantay-pantay at pagmamalasakit. Hindi ito basta pakikisama lang. Ito ay may mas malalim na layunin, ang pagtulong, pag-unawa at pagbuo ng makataong ugnayan. Ikatlo, naaalala niyo ba ang dalawang kategorya ng kapwa? Una ay ang ibang tao, kung saan nananatili pa tayo sa mas panlabas o formal na interaksyon. At ikalawa ay ang hindi ibang tao, kung saan lumalalim na ang ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Mula sa pagiging dayuhan, tayo ay nagiging bahagi ng isa't isa. Panghuli, dapat nating maunawaan na ang pakikipagkapwa ay isang proseso. Magsisimula tayo sa pakikitungo, ang simpleng pagbati o paggalang hanggang makarating sa pakikiisa, ang lubos na pakikilahok at pagkakaisa sa damdamin, layunin at pagkilos ng ating kapwa. Ngayon, tanongin natin ang ating sarili. Nasaang antas na ba tayo sa pakikipagkapwa? At paano natin ito may sasabuhay bilang mga kabataan sa totoong buhay? Ngayong malinaw na ang konsepto ng pakikipagkapwa at ang mga antas nito, panahon na upang tayo'y magnilay. Bakit nga ba ito mahalaga sa ating araw-araw na buhay, lalo na bilang mga kabataan? Una, ang pakikipagkapwa ay pundasyon ng maayos na ugnayan sa bahay, sa eskwelahan at sa komunidad. Kapag marunong tayong makiramdam, makipag-ugnayan at tumugon sa damdamin at pangangailangan ng iba, mas nagiging mapayapa at makabuluhan ng ating pakikitungo sa kanila. Hindi ba't mas magaan sa pakiramdam kapag alam mong may taong nagmamalasakit sa iyo? Ikalawa, sa pamamagitan ng pakikipagkapwa, natututo tayong umunawa at tumanggap sa pagkakaiba-iba. Hindi lahat ay katulad natin. May iba't ibang ugali, pananaw at pinanggagalingan. Ngunit sa pakikipagkapwa, natututo tayong lumampas sa pagkakaiba at makakita ng pagkakapare-pareho. Pare-pareho tayong tao na nangangailangan ng pagmamahal, respeto at malasakit. Ikatlo, sa mga panahon ng sakuna o kahirapan tulad ng pandemya, bagyo o personal na problema, dito natin nakikita ang tunay na diwa ng pakikipagkapwa. Nakikipagbahaginan tayo ng pagkain, tulong, salita ng pag-asa at panalangin. Ito ang nagpapakita na tayong mga Pilipino ay hindi natitinag dahil sa ating likas na malasakit sa kapwa. At ikaapat, sa panahon ngayon na maraming kabataan ang nawiwili sa social media, minsan ay nakakalimutan natin ang tunay na koneksyon sa kapwa. Ang pakikipagkapwa ay paalala na hindi sapat ang likes o comments. Mas mahalaga ang pakikiramay, pakikibahagi at pakikiisa sa tunay na buhay. Higit sa lahat, ang kabataan ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng kultura ng malasakit. Kayo ang susunod na lider, guro, manggagamot, tagapaglingkod at magulang. Ang mga simpleng gawa ng kabutihan ngayon ay magiging pundasyon ng mas makataong lipunan bukas. Kaya ngayon isipin natin, paano ko naipapakita ang pakikipagkapwa sa aking pang-araw-araw na buhay? Anong klaseng kabataan ako sa harap ng aking kapwa? Ngayon naman ay tututok tayo sa isang napakahalagang aspeto ng pakikipagkapwa, ang malasakit. Ito ang puso o pinakakaluluwa ng ating ugnayan sa kapwa. Ang malasakit ay hindi basta awa. Hindi rin ito simpleng pagtulong lang kapag may nanonood.
Ang malasakit ay kusang loob. Ibig sabihin, hindi mo kailangang sabihan bago ka tumulong. Nakikita mo ang pangangailangan ng kapwa at kusa kang kumikilos. At higit sa lahat, ginagawa mo ito dahil gusto mo makatulong, hindi dahil kailangan o may kapalit. Sa pakikipagkapwa, ang malasakit ang nagpapatotoo na ang ating pakikitungo ay galing sa puso. Halimbawa, kapag may kaklase tayong hindi makaintindi ng leksyon, maaari tayong magpaliwanag o tumulong kahit hindi tayo inuutusan ng guro. Simpleng gawain, ngunit puno ng malasakit. Ipinapakita ng malasakit na ang kabutihan ng iba ay mahalaga rin sa atin. Hindi natin tinitingnan lang ang sarili. Sa halip, iniisip din natin kung ano ang makakabuti sa kapwa. Kapag ganito ang ating pag-iisip, mas nagiging makatao ang ating komunidad. Kaya bilang kabataan, tanungin natin ang ating sarili, puno ba ng malasakit ang aking mga kilos? Nagpapakita ba ako ng pakikipagkapwa sa mga gawa at hindi lang sa salita? Tandaan, ang tunay na pakikipagkapwa ay hindi natatapos sa pakikisalamuha. Dapat itong humantong sa malasakit, sa pagiging tunay na kaisa ng ating kapwa. Ngayon, kayo naman ang kikilos. Ang layunin ng ating aktibidad ay hindi lang para maging malikhain, kundi para ipakita kung paano ninyo nauunawaan at isinasabuhay ang pakikipagkapwa na may malasakit. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging inspirasyon sa kapwa sa pamamagitan ng salita, sining o kilos. Ang klase ay hahatiin sa 6 na pangkat. Kayo ay pipili ng isa lamang sa mga output na pagpipilian. Ang mahalaga, ang inyong gawain ay nagpapakita ng tunay na malasakit at hindi gawa-gawa lang. Pinapaalala ko na ang malasakit ay makikita sa simpleng pagtulong, sa pag-unawa sa pinagdaraanan ng iba, at sa ipagkilos para sa kabutihan ng kapwa, kahit walang nakatingin. Ipapasa o ipepresenta ninyo ang inyong mga gawa sa susunod na aralin o sa susunod na araw. Maaari kayong gumamit ng art materials, cellphone video, papel o anumang gamit na makakatulong sa inyo. Narito ang mga pagpipiliang gawain. Poster. Gumawa ng poster na nagpapakita kung paano na ipapakita ang malasakit bilang isang anyo ng pakikipagkapwa sa tahanan, paaralan o komunidad. Tula. Lumikha ng tula na nagpapahayag ng tunay na malasakit sa kapwa. Maaari itong ibatay sa sariling karanasan. Roleplay. Gumanap ng isang maikling eksena kung saan ipinapakita ang isang kabataang tumutulong sa kapwa dahil sa malasakit. Vlog. Mag-record ng maikling video kung saan kinukwento kung paano mo ipinapakita ang pakikipagkapwa sa bahay, paaralan o sa iba pa. News report. Gumawa ng isang news segment kung saan inulat ninyo ang isang kwento ng malasakit mula sa inyong komunidad o paaralan. At interview. Mag-interview ng isang taong nagpapakita ng malasakit sa kanyang kapwa. Maaring guro, magulang, volunteer at iba pa. At ibahagi ang kanyang pananaw. Sa puntong ito, nais kong pagnilayan ninyo ang mga aral na napag-usapan natin. Higit pa sa mga konsepto at antas, ang pakikipagkapwa ay isang pamumuhay ng malasakit at pagkilala na tayo ay konektado sa isa't isa. Habang sinasagot ninyo ang mga tanong, isipin ninyo ang mga simpleng karanasan ninyo sa bahay, sa paaralan at sa inyong komunidad. Doon, nagsisimula ang tunay na malasakit sa maliit pero taos-pusong gawa. Ang pagsagot sa mga tanong ay hindi lamang requirement, kundi paanyaya na magbago at magmahal ng mas totoo. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay isa ng anyo ng pakikipagkapwa. Ito ay tama. Ang pakikipagkapwa ay hindi laging malalaki o bonggang aksyon. Kahit simpleng kabutihan tulad ng pagtulong at o pag-unawa ay bahagi na nito. 2. Hindi na kailangan ng malasakit kung kaibigan mo na ang tinutulungan mo. Ang sagot ay mali. Ang malasakit ay mas lumalalim kung ipinapamalas natin ito kahit kanino, kaibigan man o hindi. Isa itong mahalagang salik ng pakikipagkapwa. 3. Ang pakikipagkapwa ay dapat makita sa araw-araw na buhay ng isang kabataan. Ang sagot ay tama. Hindi ito para sa espesyal na pagkakataon lang. Ang pagiging makatao sa pakikitungo ay dapat isinasabuhay araw-araw, lalo na sa tahanan, paaralan at pamayanan. 4. Hindi kasali ang pakikilahok sa mga gawain sa barangay sa pakikipagkapwa. Ang sagot ay mali.
Ang pakikilahok ay isang anyo ng pagiging bahagi ng lipunan at pagpapakita ng malasakit. Isa ito sa mga antas ng pakikipagkapwa ayon kay Enriquez. At number 5, ang kabataang may malasakit sa kapwa ay nagiging ganap na tao. Ang sagot ay tama. Ang paglilingkod at malasakit ay nagpapakita ng kaganapan ng pagkatao, sapagkat ang tao ay nilikhang panlipunan at may kakayahang magmahal. Tandaan natin ang mga salitang ito mula kay Virgilio Enriquez, ang ama ng psikolohiyang Pilipino. Hindi ako iba sa aking kapwa. Simple man itong pahayag, pero tago sa puso ang kahulugan. Sa pananaw ni Enriquez, ang kapwa ay hindi lang basta ibang tao. Ang kapwa ay bahagi natin. Ang kanyang dignidad ay dignidad din natin. Ang kanyang sakit ay sakit din natin. Kaya ang pakikipagkapwa ay hindi lang tungkol sa pakikitungo o pakikisama. Ito ay tungkol sa pagkilala na tayo ay konektado. Ang malasakit, pagdamay at paglilingkod ay bunga ng pagkilalang ito. Bilang mga kabataan, huwag nating maliitin ang ating kakayahang maging kapwa sa iba. Magsimula tayo sa simpleng malasakit sa tahanan, sa paaralan at sa pamayanan. Kung lahat tayo ay kikilos na may malasakit at tunay na pakikipagkapwa, unti-unti nating mabubuo ang isang mapayapa, makatao at makatarungang lipunan. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Naway may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!